At kaugnay po niyan, humingi tayo ng karagdagang detalye tungkol po sa mga benepisyong inilalaan para sa mga veterano ng digmaan. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Undersecretary Ernesto Carolino, ang Administrator po ng Philippine Veterans Affairs Office. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Carolino. Si Kirby po ito. Magandang tanghali at isang pagbati sa ating mga veterano at ating mga kababayan. Apo, sir, bilang paunang salita po, gaano na po ba talaga ang karami ang natitira pong mga veterans po sa panahong ito? Alam mo kasi, dalawang klase na ang ating veterano. Sa batas, no? According to law, yung mga lumaban nung digmaang pandaigdig, ito yung tinatawag na World War II veterans o war veterans. Tapos ito namang mga nag-retire, pagkatapos na nagsilbi sa ating armed forces, Navy, Air Force, ay tinatawag na mga post-war veterans. Lahat-lahat sila, meron pa tayong mga, sa World War II veterans, mga halos 19,000, 19,000. Okay. At yung mga AP retirees o post-war veterans, yun ang mas marami na ngayon dahil dumarami sila dahil dumarami nagre-retire galing sa armed forces na sa mga 40,000 na yan. Pero lahat-lahat ng pinepensyonan natin kasi nalilipat yung pensyon dun sa surviving spouse, dun sa asawa, no? Meron pa tayong 230,000 na pensyonado. Okay. Total. Apo, Yusek, nabanggit niyo po na meron tayong mga iba't ibang veterano po sa ngayon, ano? Pero yung tungkol naman po sa kanilang mga benepisyo, pare-parehas po ba yung mga natatanggap po nung benepisyo ng magkakaibang veteranong ito? Yung old age pension na tinatawag, na pagdating mo ng age 65, ay meron kang 5,000 pesos na old age pension. So yan, that is a uniform benefit for all veterans. Pero yung, siyempre, yung mga post-war veterans, yung mga galing sa armed forces, tumatanggap yun ng retirement pension. Parang yung mga civilian din, di ba, sa SSS nga lang kayo, siyempre, nagsilbi ka, meron kang retirement pension. Okay. Yung mga World War II veterans, wala sila noon. Talagang old age pension lang ang kanilang natatanggap. Pero marami pa tayong ibang beneficyong binibigay. Meron din tayong educational benefit para sa mga World War II veterans at Korean at Vietnam veterans. Naipapasa nila yon sa hanggang kanilang mga apo. Apo, Yusek, bukod po dun sa mga nabanggit nyo na mga benepisyo na natatanggap po ng atin pong mga veterans sa ngayon, no? Meron po ba tayong mga inihahanda pang mga benepisyo po na ibibigay sa kanila at ano-ano po ito? Yung ating mga panukalang batas ngayon, sinusuportahan naman ng ating Kongreso. Meron na kasi tayong Veterans Affairs Committee, no? Okay. Sa Congress, at meron namang Committee for Veterans Affairs under the Senate Committee on National Defense and Security. Ang ating panukala ay dagdagan yung SPN. Huwag baguhin yung benepisyo, pero dagdagan kasi masyado na matanda yung mga batas na yon. Kamukha halimbawa nung sinasabi nating 5,000 pesos, no? Okay. Ay hinihiling na ating mga veterano na gawing 10,000. Kasi pang maintenance medicine lang, kulang na yung 5,000 month nga naman, di ba? Tama po, pero masyadong malaki din yung amount na involved dahil nasa 11 billion pesos ang total na administrative yung old age pension. Pag dinoble mo, magiging 22 billion. Kaya ang panukla ay unti-untiin. Dagdagan ng 1,000 every year for the next 5 years hanggang maging 10,000. So, mukhang mas madaling masuportahan ng gobyerno yon. Opo. Pero, Yusek, ang katanungan po ng mga nakakarami sa atin, paano po ba nakukuha nitong veterano po natin yung kanilang mga benepisyo? Pumupunta po ba sila sa mga tanggapan po ng pamahalaan? O meron po silang mga may ini-issue po ng mga cards para po mas madali po nilang makuha yung kanilang mga benepisyo? Ang ngayon, ina-apply na natin yung binanggit yan natin, di ba, yung direct remittance sa pension servicing system. Naka-ATM na sa ating mga pensionado. Ibig sabihin na pwedeng sa mall, inibito na lang nila yung pera, yung pension, buwan-buwan, kung saan ang pinakamalapit na pwedeng merong ATM machine. Okay. Kung ayaw naman nila ng ATM, kasi yung iba matatanda, bisan ayaw ng ATM, kung savings account, pwede nilang piliin yung branch ng bangko na pinakamalapit sa kanila kasi 6 na bangko naman yung pagpipilian nila at 3 servicing financial institution ng armed forces, bali siyang
At napakaraming branch ng mga yon. At pwede rin po bang kunin ito ng kanilang mga pamilya sakali po na hindi po sila or hindi na po makalakad? Oo, yeah. Meron sila nung tinatawag na power of attorney Okay. o na attorney in fact o guardian na siyang mag-withdraw ng kanilang pensyon. Kaya naman, i-revalidate natin para masiguro na naman natin na yung pensyon talagang napupunta dun sa pensyonado. Dati kasi minemail yan eh. Marami nawawala at marami mga ghost pensioners dahil patay na. Hindi natin na-discover kasi wala, mahirap mag-reconcile sa post office. Pero ngayon, dahil sa bangko na, ay nalinis natin na ating pension list. So, diretso na talaga doon sa pensioner. Saka siyempre yung bangko, katulong na rin natin sa pag-monitor kung namamatay yung ating pensionado. Opo, sakto, Yusek, kukunin ko na rin po ang inyong pananaw tungkol naman po doon sa benepisyo naman po na natanggap po ng mga US citizens at nung non-US citizens po mula naman po sa US government. Ano po ang inyong pananaw na gawin pong pantay po yung halaga ng mga benepisyo ng mga ito? Yung kasi ang pangako kanilang presidente nung ginyera sila ng Japan. Sabi nila, yung mga Pilipino na lumaban, na kasama ng Amerikano, pag natapos ang gera, they will have equal status and they will be treated as like their counterparts na US veteran. Kaya dapat, kung ano yung natatanggap ng US veteran, hindi na matanggap nila. Kaya lang, hindi nga ganun na nangyari. Nagkaroon ng Rescission Act, niresim ng US Congress yung pronouncement ni President Roosevelt. And it was only after more than 60 years na nagpasa ng batas yung Amerikano, panahon na ni President Obama, recognizing the war services of our veterans. Yun nga lang, imbis na pension, one-time compensation yung binigay nila, yung $9,000 for non-US citizens and $15,000 for US citizens. So sabi nga natin, unfair. Lalo na nga yung ginawa nila, okay lang. Ang kanilang binayaran. Yung mga namatay bago pumirma si President Obama noong 2009, hindi naman nila kasalanan na namatay sila. Ilalaban natin ngayon na mabigyan din ng compensation yung mga yon dahil buhay pa yung mga byuda nila at matatanda na rin. At kailangan kasi, Yusek, dahil kawawa naman po yung ibang mga veterano na hindi po nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo. Bilang panghuli po, Yusek, ano po ang inyong panawagan po sa ating po mga kababayan? Kaya tayo nag-gugunita, no? Galing kami sa Kapas ngayon, pagpunta sa Kapas, no? Dahil sa Death March at kahapon nga yung araw ng kagitingan, para wag makalimutan yung kagitingan ng ating mga bayani sa Bataan at sa Corregidor at sa iba pang panig ng Pilipinas na nakipaglaban ng ating mga gerilla at sila ay nanalo. Dapat yan ay wag makalimutan ng ating mga kabataan at tayo. Ituro natin yon sa ating mga anak, yung self-sacrifice na tinatawag, yung sakripisyo ng Death March, di ba? Ay dapat matutunan ng kabataan. At ang pinaka-importante, maihanda natin itong tinatawag veterans. Kasi itong mga kabataan, sila ang mga future na tagapagtanggol ng ating bayan. At gaya ng ating mga veterano ngayon, gusto natin matiyak na balang araw kung kinakailangan, sila ay tatayo at maninindigan din at ipagtatanggol ang ating kalayaan. Tama po. At syempre, dapat po laging sariwain din yung mga ginawa po nila para po sa ating sariling bayan. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat po, Yusek Carolina, na ang administrator po ng PIBAO. Maraming salamat. Salamat din at mabuhay ating mga veterano.